Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben mo ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan talakayin, pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas. Magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ben Paipon po para sa ating Your Honor, please. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Imbitado na po tayo, ha? Sama-sama tayo muli sa ating Your Honor, please. Talakayan nun natin ang iba't ibang mga issues na napapanahon at nakakabagabag sa ating lahat. Oh?
mamamayang Pilipino. Good evening. Monday to Friday ang Your Honor Please, alas 8 hanggang alas 10. And today is already Tuesday, November 30. Sa lahat ng mga matatapang, Happy Bonifacio Day. Mga Andi, under Disaya. At yung mga matatapang, gandang gabi po sa inyong lahat. Yung mga naglingkod ho ngayong araw na ito sa vaccination roll ng ating gobyerno, times 2 ang per day po ninyo. Kasi ngayon po ay piyesta official at according to the Labor Code of the Philippines, pagka piyesta official times 2, 200% ang ibibigay na sweldo sa ating pong mga kababayan. Pero bakit po ba natin ginagawa ito? Alam po ba ninyo kung bakit po? Kasi, lalo na po ngayon, meron daw pong Omicron variant po na lumiligalig sa South Africa, some countries in Europe, Canada, Australia, even the United States of America. Nababahala na po dito sa bagong variant na ito na mas matindi pa daw po. Mas matindi po sa Delta variant. Kung mas matindi po sa Delta variant, halos hindi na po tayo makaahon noong araw with the Delta variant. Pagka nakalusot ito sa atin, delikado na naman po ang bansang Pilipinas. And hopefully, magwardyaan po natin ang ating mga borders at maging mapagmatsyag po tayo, vigilant po tayo, at yung bang maingat po tayo sa ating sarili. Yung mga hindi pa po nagbababakuna, palagay ko naman maisipan na ho ninyo na magpabakuna na sapagkat health experts say, alam naman po natin, ang sabi po nila, kapag hindi ka nagpabakuna, dinapuan ka ng COVID virus, whether Delta variant yan or Omicron, may posibilidad na mamamatay ka. Hindi lamang po matagal, baka madali ang pagkamatay ho dito pagka hindi ka pa nababakunahan. Pero kapag ka bakunado ka na, pwede kang magpakampante na ho. Kasi tumalima ka Di ba? So anyway, ito po pag-uusapan ho natin. Kasi in the United States of America, yung pong advisor ni Pangulong Joe Biden, medical advisor, chief medical advisor ni Joe Biden, itong si Dr. Anthony Fauci. Ang sabi po ni a fifth wave is possible. Yung pagsirit po, search ng COVID virus is possible. But vaccine and booster shots could blunt its severity. Ano ang ibig sabihin po niyan, mga kababayan ko? Posible po na mag-search po tayo muli, even in the Philippines. Gumagaya lang naman po tayo sa Amerika So anong sabihin ng Amerika nakasunod po ang Pilipinas. Di ba? Ito, pakinggan ho ninyo ang Chief Advisor, Medical Advisor ni Pangulong Joe Biden ng Amerika. A fifth wave is possible, but vaccine and booster shots could blunt its severity. Matindi po ito. Virulent, contagious po ang tawag doon nila sa Omicron variant. Matindi po kung tumama Contagious, nakakahawa po. Mas matindi makahawa doon sa Delta variant. Pero with vaccine and booster shots, sabi ni Joe Biden ng Amerika, yung severity, yung kagrabe ng pagdapo sa atin ng virus, pwede pong mapahupa po ng bakuna at yung booster shot. Kanya nga po, nag-aaksaya na po ng panahon
ang ating pamahalaan. 3 araw po na natatanging inihanda ng ating pamahalaan para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga hindi pa po bakunado po, magpabakuna na para makaligtas po tayo dito sa COVID virus na ito. And this new variant, they call Omicron. Omicron. Oh, ang ibig sabihin pala nito, pagka binabaliktad mo yung Omicron, moronic. Walang na talaga. O nga naman, tinitignan ko kanina eh. Ha? May nagsabi ho sa akin na ang kabaliktaran ho ng Omicron ay moronic. Hindi, referring to people na hindi matanggap ang tinatawag na Omicron. Ang tawag ho sa mga naniniwala sa Omicron, moronic. Ito na po yung mga kababayan natin na ayaw pong magpabakuna. Kaya ito, panawagan na lamang po natin sa kanila. Magpabakuna na ako kayo. This is not for self anymore. Hindi po para sarili. Whether you have a belief, religious beliefs, hindi ko maintindihan ito mga kababayan kung bakit religious belief, bawal ho magpabakuna. Hindi ko po maintindihan ito mga kababayan. I don't remember our Lord Jesus Christ has ever said, wag ho kayo magpapabakuna dahil nandito ako. Hindi po niya sinasabing, ako lahat. Hindi ho eh. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon eh. Hindi po niya sinasabing, oy, bahala ko dyan, wag na kayo magpabakuna. Wag kayong uminom ng gamot. Ganun po ba yun? Hindi po ganun ang pananampalataya. As far as I know, sa akin lang naman ho yun. Sa akin lang naman ho. Wag ho kayo maniwala sa akin kung ayaw ninyo maniwala po kasi mahirap po itong pagdidebatihan natin. Relihiyon. Wag ho kayong makikipagdebate sa relihiyon kasi belief yan eh. Belief. Hindi mo na, kung talagang paniniwala ho ng isang tao, eto na, ay hindi mo mababago yan. Mahirap pong baguhin yan. Maliban lamang po kung inspired. Yan. By the Holy Spirit. Otherwise, mga kababayan, kung ibang espiritu ang bumabalot sa kanyang kaisipan, ay wala talagang pag-asa. So do not debate with the belief. Kasi away lamang po ang kahahantungan niyan. Alex Torres, good evening po, Sir Ben. God bless po always. Yes, sir. Magandang gabi po, Okay, Alex Torres, Jomay Maymar, good evening po, Sir Ben. Kokok Giovanni Pinuela, good evening, Sir Ben. Hello to all viewers and to the BSC family. Ayan. Lilian Gabriel, a blessed Tuesday po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Stay safe and healthy. Hello, Kuya Andy Lauzon. Hi, Boracay. God bless us all. God first. The best nyo ito. Done. Sharing na po. Like and follow po ang ating platform, mga kababayan, mga ka-BSC, BSC family. Please like and share and follow our platform. Kahit hindi po itong Your Honor, please. Yung platform po natin para maibahagi din natin sa iba pa po natin mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga wala dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, madali na lamang po ito eh. Marami na po tayo niyan. Pero sa ibang bansa, kailangan makarating po ang ating programa sa kanila. Like and follow our platform po, Broad Streamcast Communicators. Thank you very much. Marites Senova, Ed Pausa, yan. And 4 others are watching with you now. Yun. Jomay, ayun. Bakit naulit ito? Ed Pausa, good evening. Taben at mga ka, Your Honor, please.
Oh, good evening. Sabi ni Ed Pausa, napaaga din po ang kaibigan nun natin si Mr. Ed Pausa ng San Jose del Monte, Bulacan. Mel Rodelio Militante, napaaga din si Mel. Oh, nandiyan ka na ba talaga, Mel? Oh, magandang gabi po, Sir Ben. Sabi ni Rose Horeclado. Good evening po, Tata Ben and Miss Universe. Keep safe always. Ayan. Justin Carlos Pequiro. Ayan. Magandang gabi po. Good evening. Alvin Palencia is also watching. Good evening, sir. Mercy Ong watching. Alvin Palencia. Ayan. Magandang gabi po, Tata Ben. Ayan. Paipon. Oh. Ayan. Mel Rodelio Militante. Un benedicido martes por la noche. Señor Ben, especialmente los políticos estúpidos y temblorosos. Grabe talaga ito si Mel. Justin Pequiro, good evening. Mary Hilma Wong is also watching. Good evening. Ma'am Eve M. Ramos. Wala po kayo kagabi, ma'am. Magandang gabi po. Namimiss ko kayo. Good evening po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please, Miss Universe. And to all BSC family, stay safe and God bless us all. Yan. Si Ma'am Eve M. Ramos. Ayan. Good evening, ma'am. Mercy Ong. Good evening po, Kuya Ben Paipon and Miss Universe. Madam Lynn, stay safe po. And God bless you. Ingat po palagi. Mary Hilma Wong, magandang gabi po, Sir Ben Paipon, to BSC family. To all viewers and listeners, God bless and guide us and keep safe. Ayan. Si Tatay Rufino Pablo is watching now. Taping. Gandang gabi po. Oh, good evening. Marisa Henova. Insan. Gandang gabi po. Okay. Oh. Gray Julio Figuracion. Kakayurin. Magandang gabi po, Sir Ben Paipon. Ayan. Aha. Ano ito? Asidiwa. Oh. Okay. Radyo Kaibigan. Gray Julio Figuracion. Kakayurin. Magandang gabi po, Sir Ben. Eser Obrigado Hero. Magandang gabi po. Oh, Ma'am Angelica Paz. Magandang gabi po. Good evening, ma'am. Buddy Badillo is watching. Alexi Aquino. Magandang gabi po. Happy Tuesday. Bonifacio Day sa inyong lahat sa BSC Sir Ben Paipon. Your Honor, please, sabi ni Ma'am Angelica Paz and Madam Lynn Miss Universe. More power and God be with us all. Ayan. Keep safe po. Ayan. Good evening, everybody. All right? More contagious ang Omicron, more virulent, or more skilled and evading public health measures, vaccines, and therapeutics. Tingnan mo rin yung mga, ito sinasabi ng mga health experts po natin Intindihin po ninyo mabuti, itong virus na ito, it has more skills. Parang may utak talaga itong virus na ito. And evading public health measures. Talagang umiiwas daw po sa mga bakuna, mga gamot, and so on and so forth. Immune system po natin, umiiwas po siya doon. Talaga ang talino nito para magdanag. Evading public health measures, vaccines, and therapeutics. Ganyan po katindi itong dumarating na bagong variant ng COVID virus na ito, mga kababayan. Huwag natin sanang mamatain ito kasi matalino daw po ito Matalino talaga. Makikipag-hide and seek sa atin ito. Ang masakit dito, kapag
nabakunahan na ho tayo at nakapasok po dito sa ating bansa ang Omicron variant nito. Health experts cannot say as of today. Tandaan ho ninyo ito mga kababayan ko, ha? Health experts cannot say as of today kung ano ang magiging visa ng mga naiturok ng bakuna ho dito sa atin. We may be fully vaccinated, pero pag dumating ang Omicron variant, hindi po alam ng mga health experts kung kinakailangan po ay magdagdag ho tayo ng bakuna. Kasi hindi po nila alam kung ano ang lakas talaga nitong Omicron na ito. Kanya ang payo po ng mga health experts from the United States of America hanggang dito po sa atin, magpabakuna po tayo, at kung kailangan ng magpa-booster, kung natapos na po ang 6 na buwan na kayo po inaturukan po yung first and second dose, naka-6 na buwan na ho kayo, magpa-booster shot na po kayo mga kababayan. Habang hindi pa nakakapasok sa Pilipinas itong tinatawag na Omicron variant. Mukhang matindi ho ito mga kababayan ko. Can you imagine, nakikipag-hide and seek ko? Sabi dito more contagious, talaga mas nakakahawa, more virulent, mas grabe ang dating nito, and more skilled at evading public health measures, vaccines, and therapeutics. Grabe talaga ang description sa Omicron virus na ito o variant na ito. Sa Amerika po, all adults 18-year-old and above should get booster shots. Yan po ang mandato ngayon sa Estados Unidos po. 18 years old and above, kailangan na po ng booster shot. Dito po sa atin, ganyan na rin po ang ipinapayo ng mga health experts po natin. Pero tiyakin po ninyo dala-dala ho ninyo yung vaccine IDs ho ninyo kasi kailangan 6 na buwan na po ang bakuna ninyo, yung second dose, bago kayo magpa-booster shot. Okay? Maliwanag po yun. Pero kailangan po talaga magpa-booster shot po tayo. Kasi hindi po natin alam gaano kalakas talaga itong Omicron variant na ito. Paghahandaan natin ito mga kababayan at wag po tayong magpapakampante dito sapagkat delikado talaga. Countries in Europe talagang nag-close border na po sila. Japan, talagang close border na po mga kababayan ko. Wala na makapasok sa Japan. Ganon din po sa Singapore. Except for those talagang magpapa-quarantine for 14 days bago makapasok sa mga bansang iyan. Other countries in Europe have also closed borders already, lalong-lalo na from countries galing po sa South Africa. The Philippines should also do the same. Kung gusto po nating ma-prevent ang arrival, wag naman natin lagyan ng welcome sign, itong Omicron variant na ito, hindi natin kailangan ang mga ganitong uri ng mga bisita dito po sa ating bansa. Okay? Yung mga ayaw magpabakuna, wag na po sana nating maipagbatigasan pa ang mga pangalan nito, karapatan natin. Madali lang intindihin po ito. Nasa krisis po tayo Everybody is going to be affected. And because of that, kailangan magtulungan po tayo Hindi na po individual cases lamang po ito mga kababayan. Individual cases plus your
neighbor. Dito ho talaga makikita ang pakikipagkapwa-tao po natin. Bakunado po yung kasama mo sa bahay. Hindi ka bakunado. Hindi mo ba naiisip na pwede mo siyang ma-infect? Halimbawa, nanay mo yung na-infect mo. Kapatid mong nakakabata sa iyo, hindi niya kayang gamutin ng kanyang sarili. Maaati mo ba siyang maghihirap? Samantalang kung nagpabakuna ka, ay hindi mangyayari sa iyo ito. Hindi mangyayari sa pamilya mo ito. Para sa akin, your freedom should end where the freedom of your neighbor begins. Ganyan po ang kapatiran Ginawa tayo ng Diyos na magkakapatid. Magdadamayan Hindi yung magsasarili. Walang yung buhay na ito, Sana, wag na natin babanggitin pa yung power of the state. But at this point in time, we cannot avoid mentioning the power of the state when there is a calamity. Kung meron pong krisis sa ating bansa, the state has the power na magpagawa ng kahit anuman to save the community, to save the people of the country. As I've said, hindi po isa-isa lamang na ito. Mga mamamayan po ang inaasikaso dito. The greater number of the greater good. Ito po ang tandaan natin. Hindi po pangsarili po itong pagpapabakuna. We may have our own beliefs sa pagpapabakuna. May mga nadidinig po kayo siguro galing sa ibang mga ekspertong, mga kritiko ng bakuna. Wala, we do not remove that. Pero pagdating dito sa ating bansa po, mga kababayan, ang mandato ngayon, magpabakuna po tayo para hindi tayo mapasok ng mas mabibigat na mga virus, kailangan magpabakuna na tayo. Para hindi po tayo maging source ng virus para sa iba. Ibang iniisip ko po yung palagi na lamang sinasabi ng ating mga kababayan ay hindi po kasi nakakarating ang tamang impormasyon sa kanila. Sa tingin ko mga kababayan, we have enough information already about the virus, about the vaccine, about mas marami pa siguro nalalaman po ng iba nating mga kababayan kaysa kay Ben Paipon pagdating sa mga gamot sa virus, sa bakuna, sa mga yung mga bagong mga medisina na tuklas ng ibang mga bansa na pwede nang gamitin, makakagaling sa mga merong COVID virus. Baka mas marami po kayo nalalaman po kaysa sa atin. So I do not believe that we still have that lack of information to the people. Sa mga kababayan natin sa mga remote areas, anong ginagawa ng mga alkalde ninyo? Anong ginagawa ng inyong munisipyo? Yung mga katutubo natin, bakit hindi po madalaw? Bakit hindi po ninyo mapuntahan ng ating mga kababayan in the remote areas? Tungkulin po ng ating LGUs yan At grabe naman talaga ito. Hindi ko maintindihan ito mga kababayan Lagi na lamang sinasabi, hindi, kulang tayo ng edukasyon. Kulang tayo ng impormasyon. Ang dami pong radio stations that covers the whole country and all of them are talking about the virus, are talking about the vaccine, are talking about whatever that has something to do with the virus. Alangan naman po na hindi po naririnig ng ating mga kababayan ang sinasabi po ng iba't ibang mga announcer sa radyo.
Iisa lang naman ho. Wala naman pong nagsasabing masama ang bakuna. Nababanggit po nila na meron pong critics sa bakuna. At iba po yung sinasabi nila sa official communication of the government as far as the vaccine is concerned. Kaya kinakalaban ho natin yan eh. We should rely on government and official government pronouncements. Mga kaibigan, lalong-lalo na po sa panahon ng krisis katulad po nito. At ang krisis po ay born out of a virus po. Kalusugan po natin eh. Kung hindi po tayo maniniwala sa sasabihin po officially ng ating mga kinaukulan, mawawala ho tayo talaga eh. Yung iba naman mga kababayan, they take pride of, nakikipagdebate pero in the end, alam naman nilang walang saysay ho yung pakikipagdebate kasi hindi yun ang official stand ng ating gobyerno. Ang bakuna po is the right antidote to the virus. Ito po ang talagang panglunas po sa virus, pang-iwas po ng tao na magkasakit ng malubha. Ayan ang bakuna po, mga kababayan. Sana maintindihan po ng ating mga kababayan ang punto na ito. Kasi mahirap naman po. Kung marami po sa ating mga kababayan ang hindi po nagpapabakuna, anong mangyayari? Ito tandaan po ninyo to. Darating po ang panahon. Kung ayaw talaga ninyo magpabakuna, kung hindi po kayo mapilit, dahil karapatan daw po ninyo yan. Paano nalaman po kung lilimitahan ng ating gobyerno ang inyong galaw? Makakareklamo po ba kayo? Kung sabihin po ng gobyerno, yung mga hindi po bakunado, hindi po pwede pumunta sa mall. Hindi po pwede makihalo sa tao. Na merong 2 o 3 na grupo. Ay patay tayo dyan. Saan ko yung pupulutin The government will always have that power. Kaya lang hindi po ginagamit. Kasi natatakot din po sila na sumuway po sa mga karapatan ng bawat individual. But at this point in time where there is crisis, and this is a health crisis, kailangan po siguro sumunod po tayo. Kailangan po sumunod tayo sapagkat ito po ang kailangan ng community to be free from the virus, to be free from illness. Okay? Alright? Jose Robrigado, si Hero po ito. Magandang gabi, Padre. Angelica Paz is watching. Buddy Padillo is also watching. Alex Aquino. Sabi po ni Ma'am Angelica, Happy Tuesday. Ayan, Bonifacio Day. Yung mga matatapang, yung mga may gulok. Sa inyong lahat, sa BSC, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Madam Lynn, Miss Universe, more power, and God be with us all. Keep safe po. Ayan, sabi ni Ma'am Angelica Paz. Ayon Sound Joventeus is watching. Ricky Tisoy, Padre, gandang gabi po. Ayan. Good evening po, Cabin. More power and God bless. Ayon Sound Joventeus. Junior Dal is also watching. Nagpumapalakpak si paring Ricky Tisoy. Padre, good evening. And then Pedralves, my classmate from Tuguegarao City, is watching. Super, sabi ni Tisoy. Pare, good morning bro, and to all viewers, Junior Dal. Okay? And then Pedralves, good evening. Sir Ben Paipon, more power. God bless. Melito Rodelio Militante. COVID is a fun house mirror that is amplifying issues that have existed forever. People are not dying of COVID. They are dying of racism, of economic inequality, and it is not going to stop with COVID. But there is COVID now. Mel, there is COVID now. Ang talagang nandyan na, simula't simula pa po,
ay yung racism, nandyan yung economic inequality bago itong COVID. And it is killing us now. It has killed millions of people all over the world. Dapat tandaan natin yan. At itong fifth wave, fourth wave, sixth wave of the virus, nakakatakot ito mga kababayan kung tayo po ay magpapabayan. Yung mga dating mga issues po like racism. In America, grabe po ang racism po ngayon dyan. Pinatanyag muli ni Mr. Trump yung talong presidente ng Amerika. Ayaw pa pong sumuko. Racism, economic inequality, this is being addressed now. Lalong-lalo sa Pilipinas po, mga kababayan. Some of our presidential candidates are really talking about inequality. And you know what? Sana matutunan po natin na tulungan ito mga presidential bets po natin na tumutulong na umangat na rin po ang kabuhayan po natin. At maging patas po ang labanan. Yung mga corrupt activities in the past, dapat po mapigil na ito. Itong panahon ni Pangulong Digong, hindi po napigil ito. Ang masakit dito, hindi mga Pilipino, mga talagang corrupt. Nakikibahagi lamang po yung mga Pinoy. Ang higit na nakikinabang, mga kaibigan ni Pangulong Duterte, na mga in-check na komunista po, mga kababayan ko. In-check na mga komunista. Itong masakit po sa lahat. In-check na komunista pa. Yan ang kinaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ed Bausa, magpapabakuna na kayo, mga bro and sis, at mga ka-viewers ng Your Honor Please. Dahil sabi nga ng Panginoon, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ibig sabihin nito, protektahan mo muna ang iyong sarili at na kalulugdan ka ng Diyos na laging nagbabantay sa atin. Thank you very much, Ed. You talagang you made the words very, very clear sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ni Ed at madalas mo nating banggitin dito sa ating programa, ang sabi ng Panginoon, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ibig sabihin, kung kailangan po na masalba ka from your sickness because of the virus, at sabi ng doktor, magpabakuna ka, hindi ka masasalba ng Panginoong Diyos kung hindi ka magpapabakuna muna. Kasi, yan ang sabi ng Panginoon Proteksyonan mo muna ang iyong sarili, tsak, kalulugdan kita. Yan ang sabi ng Diyos Laging nakabantay ako sa iyo. Kung aayusin mo ang buhay mo. Pero kung hindi mo aayusin ang buhay mo, how can I make ayos of your buhay? Ayaw mong ayusin ang buhay mo Dito pa lamang Diyan nagsisimula ang karapatan. Di ba? Diyan pa lamang nagsisimula ang karapatan. Dapat maintindihan natin ito. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Ganun daw po yun, sabi ni Ma'am Lynn. Okay. Samuel Gabot. Ito, dapat pakinggan ninyo ito mga kababayan. Before my program, before yung Your Honor Please, nagsasalita na si Sammy. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Sammy Gabot. Yung mukhang arsobispo sa Himpapawid. Pagka nagsasalita, yan po si Mr. Sammy Gabot. Pare, ayos ba sir? 6 o'clock hanggang 8 o'clock in the evening, Monday to Friday. Eve M. Ramos, ang hirap Sir Ben, nag-upgrade na naman si virus from 8 spikes
Delta variant to 32 spike Omicron variant. Pangalan pa lang, tunog transformer talaga. Mahirap labanan. Sabi nga po ng iba, yung Omicron, moronic eh. Wala tayong laban dyan. Eve, moronic. Lang yung buhay nito. Pero kung basahin po ninyo pabaliktad yung Omicron, talagang moronic eh. Can you imagine that? Nag-upgrade na naman si virus from 8 spikes, Delta variant. Ba't hindi na po yung Delta variant nung araw, mga kababayan, ha? Ang dami nagkaroon po tayo ng congestion sa ating pong mga hospital. Wala hong matanggap na po sa mga ICUs yung ibang mga kababayan natin namamatay na lamang po sa kalsada. Diyan po sa kanilang mga sasakyan, hindi man lang nakapasok po sa loob mismo ng hospital. That was the Delta variant times 6. 32 spike Omicron variant po. Ang darating dito sa atin. Can you imagine that? Times 4. Times 4 spikes, mga kababayan. Ang Delta variant na ito, Omicron variant, pangalan pa lang, tunog, transformer talaga. Mahirap pong labanan. Magmamatigas pa ang ulo natin. Wag naman, Tandaan ninyo, kung ayaw ninyo magpabakuna, you will infect a lot of people, including your own family. Wag naman po ninyong ilagay sa balad ng alanganin ang inyong sariling pamilya. Wag matigas ang ulo. Maniwala kayo kay Benji Alejandro, kasi nanonood po si paring Benji Alejandro ngayon. Benji, good evening, sir. Magandang gabi sa iyo. Si Benji is every Sunday, alas 7 ng umaga. Yan, si Benji Alejandro. Ben's Files ang kanyang programa. Mel, Rodelio Militante, this pandemic has magnified every existing inequality in our society, like systematic racism and poverty. Basta't maniwala kayo dito, mga kababayan. Itong pandemic will continue to become a problem for all of us, lalong-lalo na kung hindi tayo susunod sa mga health protocols, lalong-lalo na sa mga booster shot at mga pagpapabakuna. This is our best defense against the virus po, mga kababayan. Hindi po sinasabi ni Ben Paipon yan. Yan po ang tagubilin ng mga health experts na nire-echo lamang po ni Tata Ben Paipon, kasama po yung mga viewers po natin dito. Like Ma'am Angelica, si Ma'am Eve M. Ramos, sila Mel Rodelio Militante at marami pang iba. I appreciate, nagpapasalamat po ako sa mga kaibigan natin, mga ka-BSC po natin na tumutulong sa ating programa. Thank you very much. Junicio Porras, Sir Ben Paipon, good evening po sa ating lahat. Mahigit 1 buwan ko na kayong na-miss. Bakit kayo lamang po ang nakakamiss? Nami-miss din po namin kayo, sir. Super busy sa trabaho. Sensya na po. Marami na bang sweldo? Mr. Porras, baka naman may 13-month pay na kayo. Ninong! Super busy sa trabaho. Sensya na po. Happy Bonifacio Day. Ayan. Mamaya pag-usapan natin yung Bonifacio Day. Ano po bang ginawa ng mga magigiting natin mga bayani ng kadapadahunan nila? Ano kaya ang gagawin ni Sir Bonifacio Andres? Andres Bonifacio, kung siya po ay nabubuhay ngayon, at meron tayong sigalot with China sa West Philippine Sea. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan ko? Tatagiin niya? Nako, sige nga.
Can you please help us dissect this one? Sabihin po niyo sa akin, sa ating mga kababayan na nanonood po dito sa BSC, kung nabubuhay pa po si Andres Bonifacio, ano sa tingin ninyo ang kanyang gagawin sa West Philippine Sea sa ginagawang pananakot, pambubuli ng bansang China? Ano sa tingin ninyo ang gagawin ni Andres Bonifacio? Tisoy, Ricky Tisoy, ano sa tingin mo ang gagawin ni Andy? Andres Bonifacio, let's go! Sabi niya, nakabasel ko si Ricky Tisoy. Good evening, Mel. Without equity, we cannot end COVID-19 or any other pandemic. Mel, anong ibig mong sabihin dito? Anong equity ang gusto mong mangyari? Ed Pausa, dito po sa San Jose del Monte, Bulacan, porsigido ang local government sa pamumuno ni Mayor Arthur Robes na mabakunahan ang lahat ng San Joseño upang magkaroon na ng herd immunity ang lugar na ito. At maibalik sa normal na pamumuhay ang mga residente dito. That's the best talaga. At magkipagtulungan na sana ang ating mga residente yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Eve Ramos, walang pinagkaiba sa 1918 Spanish flu. Sa dami ng namatay noon, deadly influenza pandemic. Kasi wala pang vaccine during that time. 500 million estimated suspected cases. Pero nowadays, may emergency vaccine na tayo, kaya nasa tao talaga kung gustong makaiwas. Thanks for the information, Eve. Tama po ito, mga kababayan. 1918 influenza. Spanish influenza po. Flu. Buong mundo rin po ito, mga kababayan. Wala pa pong bakuna nung araw. Hindi pa po nila alam ang bakuna noon. And easily 500 million people all over the world. Hindi lamang po sa Pilipinas naman. Pero sa Pilipinas, hindi ko alam kung anong bilang noon. Pero marami daw pong namatay dito po sa atin. Pero imagine 500 million people all over the world. Ang sumakabilang buhay. Because there was no defense. Walang depensa mga kababayan. The only defense, gawa din po ng tao ito. Ito yung tinuro din po ng ating Panginoong Diyos. Kaya tanggapin po natin ito. Kaloob, gift of God. Ito mga kababayan, biniyayaan po niya ang mga health experts po natin para makatuklas sila ng pamuksa sa virus na ito. Pagkatapos, aayawan natin. Sabi nga ni Ebe, nasa sa atin na talaga kung gusto natin makaiwas. Pero bakit naman ilalagay natin sa risk ang sarili nating pamilya? Dahil po sa hindi mo pagpapakuna, baka yung yung mga kapamilya mo, nakakaawa naman sila. Wala silang kasalanan Wala silang kasalanan Pero pwede silang maligtas kung ikay magpapabakuna, Brad o sis. Danny Santos is watching. Isusumbong ko kayo sa mga insurrectos, Ito si Andres Bonifacio, Ito talagang, kung nabubuhay siguro si Andres Bonifacio, talagang fan ito ng insurrectos nila Danny Santos. Ito si Danny, mukhang gusto pang mag-komentaryo ito,
Andre, gusto mo palit tayo? Ako ang magigitara, ako ang tatambol. Ikaw dito sa akin, sa mikropono. Siguro ba? Siguro, alam po ninyo, magaling magsalita dito si Danny eh. And meron siyang meron siyang punto de vista eh. Magaling magkomentaryo ito eh. Pero si Tata Ben Paipon, hindi marunong maggitara. Ang gitara ho niya, yung palikpik niya. Aha. Asa nga pala ho, mga kababayan ko. Ah, kung sakasakali man ho na kailangan ho ninyo ng mga band, uh, 1980s ho, yung kanilang mga kinakanta, talagang mabawiwili po kayo sa mga awitin nila. Pwede ho ninyo silang i-hire. Pwede naman silang sumaklolo sa inyong mga pangangailangan kung sakasakali man. Manood lamang po kayo sa kanilang programa. Every Sunday po yan, alas 3 ng hapon hanggang alas 5. Itala na ho ninyo sa inyong mga diary ho. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5. Every Sunday, Insurrectos. Nila Danny Santos, sino po yung Dennis at saka si Bonching. Si Bonching ho, Bonching. Ito ho, mapapanood pa ninyo siya sa ang probinsyano. Kita na ninyo. Alright. Sana mabalik ko si Bonching doon. Alright. Nathan Angelo. Ay, yung apo ko ito eh. Si Jello. Good evening, Lolo Ben. Kumusta po kayo ngayon? Okay naman po kami. May ibabalita po ako sa inyo. May bagong variant na naman po kumakalat po. O mabuti pa si Jello, alam niya itong bagong variant eh. Ingat po tayo sa kumakalat na bagong variant po. Ang alam ko po, sandali Ang alam ko po, ano ito? Ingat po tayo sa kumakalat na bagong variant po. Ang alam ko po, ang mga scientists ang gumagawa ng mga virus, may nag-uutos po sa kanila na gumawa ng bagong COVID or pandemya. Stay safe po tayo. Ngayon, suot po lagi ang face mask pag lumalabas po. Ibantakin po ninyo. 11 years old si Jello ho. 11 years old lamang po ito. Pinagpapayuan po si Lolo Ben. Thank you. Thank you po. Thank you, Jello. I'm mabuti pa si Jello. Tignan niyo, 11 years old. Naiintindihan na po niya bang pangyayari. Meron siyang sinasabi mga scientists gumagawa ho ng virus. Hindi po ba ito yung tinutuklas ng mga American scientists ho? Paano nagkaroon ng COVID virus? What was it? Coming from the Chinese laboratory? O galing po ang virus sa animal? Sa hayop? There is no answer to this query pa ho, mga kababayan. Nobody knows. Saan po nanggaling itong virus na ito? Pero hindi na muna yun ang important. Let us leave that sa mga eksperto ho sa medisina ho. Ayan na po ninyo. Ang tutuklasin natin, paano tayo makaligtas dito sa virus na ito na patuloy na umaatake sa mga tao sa mundo. That is our concern today. Hindi na muna yung saan nanggaling itong virus na ito, sinong gumawa ng virus na ito. Hayaan na po ninyo sa mga health experts yan. Ang concern po natin, how to survive this virus. Paano nakasurvive ang ating ang mamamayan ng mundo ng Spanish flu in 1918. They were under the mercy of the flu, mga kababayan. There was no vaccine then. Kaya nga po, 500 million people died
of the flu. Kung hindi po tayo mag-iingat po dito, sabi nga na Jello, ay baka madidisgrasya po tayo. Sundin po natin ang mga health protocols ng ating pamahalaan, magpabakuna po tayo, at ano pa, basta mag-ingat po tayo palagi. Ha? Jello, Lolo Ben, hindi makakapunta dyan. Hindi pa. Pero malapit na tayo. Ha? Okay? Maraming salamat, Jello. Danny Santos, salamat po, Tata Ben, sa pag-promote. Kung may mga events po, yung mga kababayan natin, mga ka-viewers po ng BSC, marami po tayong mga entertainment people dito sa BSC. Nandyan po sila, Insurrectus po. Danny Santos and company, ang gagalingon nilang tumugtog. Nandyan po sila Charlie Fry, sila Camille, Victoria, ayan, nandyan si Joey Ortiz, nandyan si Lilian Gabriel, si Ma'am Lilian, pwede hong mag-entertain sa inyo dyan. May kanta na, may sayaw pa. Ay, nako talaga. Pero itong Insurrectus po, magaling na bando ito. I enjoy watching their program kahit na yung replay na po, kasi hindi po ako nakakapanood ng live. Nakakapanood po ako pagka-replay. Dalawa lang sila nitong nakaraan eh. Natatawa ako po kayo. Masaya po eh. Masaya silang dalawa lamang. Yung isa walang mic. Kasi dinala ng kaibigan. Dinala ni Monchi ang kanilang. Ayan ako gamit. Danny, thank you very much. Pagpatuloy po ang kaunlaran, partner. And one of these days, total Christmas naman ho ngayon, sana ho magkikita-kita ho tayo. May mapapag-usapan naman ho natin paano tayo magkikita-kita and enjoy ourselves together on Christmas Day. Jocelyn De Vera is watching. Uncle Ben, good evening po. Jocelyn, gandang gabi din sa iyo, Good evening. Okay. Alright, like and follow, Jocelyn, yung ating platform, yung Broad Streamcast Communicators. Tell your friends, yung mga kamag-anak po natin, meron tayong platform. Ito na po yung Broad Streamcast Communicators. I-like and follow po ninyo ito para mapanood po ng iba. Okay? Areglado. Alright, naku, ang bilis naman ng oras natin. Sandali lang Itong pag-uusapan natin. Saksak, mamaya na yung politika. Pag-uusapan natin itong malampaya. Malampaya. Nadidinig na po ba ninyo yung malampaya? Ito yung planta gas para masupplyan po ang energy needs po ng buong Central Luzon, ng Luzon. Yan ang malampaya Napakahalaga po. Ang plantang ito. Kasi kung tutusin, kung wala itong plantang ito, walang ilaw ang buong Luzon. Ang nagsusupply po ng ilaw, ng kuryente sa buong Luzon, Malampaya Grid. Okay? Masakit po ang nangyari Hindi lamang po naramdaman ni Tata Ben ito. Kung hindi, naramdaman po ng Philippine Bar Association of the Philippines. Ang sabi po ng Philippine Bar Association, Malampaya is a crown jewel of the country's energy infrastructure. Kumbaga sa nung araw na
nagproproblema po tayo sa langis, sa gas, sa diesel. Meron tayo Petron noon. Pero hindi ko maintindihan bakit ipinagbili ng ating gobyerno ang Petron. Kaya wala na tayong panangga kung magtaas man po ang presyo o pababa ang gasolina, diesel, kerosene, and so on and so forth. Hindi ko maintindihan, no? At ito po ang nakikita ko nangyayari dito sa Malampaya ngayon. Sabi po ng Philippine Bar Association, Malampaya is a crown jewel of the country's energy infrastructure. That it ended up in the hands of an entity that is not technically or financially sound. Oh my goodness, is beyond negligent. Hindi pagpapabaya po lamang. Kung hindi, ang sabi po ng Philippine Bar Association, it is criminal. Now, this is a group of lawyers who must have studied their take on this. At sabi po nila, hindi po negligence lamang ito. Hindi po negligence on the part of COSE, Department of Energy. Ibinenta ho niya sa single individual ang buong Malampaya, ang buong operator po ng gas sa buong Luzon. Paano na lamang kung salaulain ng taong ito ang operasyon. Jesus Christ. So this is criminal in nature, sabi po ng Philippine Bar Association. I expect the Philippine Bar Association to take the cudgel na sampahan itong Department of Energy Secretary, Mr. Cusi, ng hindi po pagpapabaya. Criminal case ito. Isipin ninyo mga kababayan, nabili po ng Odena Group of Companies, consortium po ito. Itong Odena, pag-aari po ni Dennis Uy, single-handedly po ito mga kababayan. Kaibigan pong matalik ito ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. I don't know how in hell na-inventa ito kay Dennis Uy, who now owns 90% of Malampaya. Imagine po ninyo mga kababayan, individual hindi po Pilipino ito. In check po ito mga kababayan. In check. 90% ng Malampaya operation sa kanya. Energy situation in Luzon, dito po nakasalalay po sa Malampaya. What happens kung magloko po si Mr. Dennis Uy ngayon at wala na sa pwesto si Mr. Duterte? What happens mga kababayan? Wala sigurong wala nang pakialam Mr. Pangulong Duterte mga kababayan, sapagkat in a few months wala na siyang wala na siyang pakialam sa mangyayari po sa Pilipinas. He could be a senator, but for what? Mga kababayan ko, for what? Presidente nga siya. Wala siyang nagawa Magiging senador pa. Ano magagawa po niya, senator? Baka ayaw po mag-imbestiga, sapagkat lahat ng mga imbestigano niya, mga in-check. Talaga naman Ang nakakatakot dito mga kababayan, what happens sa Malampaya? 90% pag-aari po ni Dennis Uy.
Mabigat ito sinabi po ng Philippine Bar Association. Samahan po ito ng mga abogado all over the Philippines. Malampaya is a crown jewel of the country's energy infrastructure. Crown jewel Ito'y talagang ginto ito Ginto ito mga kababayan para sa Pilipinas. Napasakamay po ni Mr. Dennis Uy in check, kaibigan niya lamang ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pero itong consortium nito, wala pong technical know-how at financial capability to run the entire gamut of that gas operation. Kanya, it is way beyond negligence. Ang sabi po ng Philippine Bar Association, this is criminal. Criminal po ang nagawa ng Department of Energy sapagkat hindi po nila pinigil ang transfer of authority. Una, nabili ni Dennis Uy, ay di ko alam kung anong sa kanya po nabili yung 45%. Later on, nag-offer din po ang Shell sapagkat shareholder din po ito Binili din po, mga kababayan ko, ni Dennis Uy, the other 45% of Malampaya operations from Shell. Kanya, ngayon, consummated po yung contract. Ang nagmamayari po ng 90% of Malampaya is the consortium of Mr. Dennis Uy. At wala pong masabi po ang Department of Energy tungkol dito. Bakit po nila pinabayaan na malagay po sa kamay ng iisang tao, mga kababayan, ang operasyon ng Malampaya? When ang energy and power for the whole of Luzon nakasalalay po dito sa Malampaya. Hindi ko maintindihan. Mas masahol pa po ito, mga kababayan, sa ginawa ho nila dyan sa Parmali. Dapat po imbestigahan na talaga ng Senado ang bagay na ito. Habang nandyan pa po si Mr. Duterte, mga kababayan, paano nakapunta kay Mr. Dennis Uy, ang 90% of Malampaya? Jesus Christ. What the hell is going on? Tingnan po niyo yung Parmali, napunta sa kanila 42 billion pesos. Mabuti na lamang nakakulong na Nasa Pasay City Jail na yung dalawang executives ng Parmali. Naka-quarantine pa po sila pero nasa loob na po sila ng kulungan dyan sa Pasay City Jail. And after 14 days daw po, ang sabi po ng BJMP, ang namamahala po dyan sa Pasay City Jail, maihahalo na ito sa mga talagang mga kriminal na nakakulong dyan sa Pasay City Jail. Siguro nga, ito ang gusto ng mga executives ng Parmali, kanya ayaw nila makipag-cooperate. Nabili ho nila, nakakuha sila ng katakot-takot na salapi mula sa ating gobyerno, mga kababayan. Pero, patakin nun ninyong binayaran buwis po, kapiranggot lamang. At ayaw po nilang i-share yung records po of payment to the BIR. Can you imagine that? Nasa box daw po, pero hindi nila maalala kung saan nakalagay. Aniwala po ba kayo doon? Ay, nako talaga naman. I'm watching pa rin po ako hanggat matapos po yung live program po nyo. Sabi ni Jello, yung aking apo. Ay, salamat naman. Jello, manood ka lang at makinig ka sa lolobin mo sapagkat mahalaga ito mga pinag-uusapan po namin. Usapang matatanda na ito. Pero 11 years old, matanda ka na rin. Okay. Gauging from how you expound yourself dito sa programa ho natin, parang talagang may edad ka na rin. Maganda yan, maganda yan. Magandang pangitaan yan, Jello,
I like that. Okay? All right. Si Jello Andaya. Ho. Ayan. Apo po ni Lolo Ben. Oh, okay. So ito ho mga kabayan. Nakalulungkot po ito sapagkat wala man lang ginawang object ng Department of Energy. Pinabayaan po nila na mabili ni Dennis Uy yung Malampaya operations. 90% of Malampaya now is owned by Odena Consortium, owned by Mr. Dennis Uy, who happens to be a personal friend of the President, Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko po alam kung meron po silang ugnayan sa isa't isa in the purchase of the consortium. Hindi ko po alam mga kababayan. But somebody from the Senate, somebody from the House of Representatives, kung talagang seryoso po sila na masave ang gas requirements po ng bansang Pilipinas, somebody from the House and the Senate should start the investigation. Especially now na nandyan pa, buhay pa, si Pangulong Rodrigo Duterte at hindi pa po umaalis ng bansang Pilipinas. Ito si Mr. Uy. At ganun din po, nandyan pa po, naglilingkod pa po bilang secretary po ng Department of Energy kahit na napabayaan na po niya yan kasi nagiging politiko na rin po si Mr. Cusi. Dapat to, simulan na po ang tinatawag na investigation tungkol dito if only to save Malampaya, okay, for the Filipino people. Caridad Basanyes, totoo naman kaya sir na maisama sila sa karamihan pag may pera, iba treatment. Totoo naman kaya sir na maisama sila sa karamihan. Pag may pera, iba treatment. Magandang gabi po, Sir Ben. Siguro hindi ko na matandaan kung saan po tayo magsimula muli dito sa usaping ito. Ano po itong ibig mong sabihin, Ma'am Caridad? May isama sila sa karamihan. Pag may pera, iba treatment. Okay. Sige. Mamaya babalikan natin yan. Okay. Salamat. Okay. Chincha Buste, good evening po, Sir Ben. Ma'am Lynn, sorry po, na-late na naman ako. Naku, marami ka ng utang. Chincha Buste, good evening, ma'am. You're always forgiven. Mahalaga po para sa amin, nakikita po ang pangalan ninyo laging nasa comment section ng ating programa. Thank you very much. Nasa Manila ka ba, Ma'am Cynthia? Nasa Manila. Paramdam po kayo, Okay. Paramdam ho kayo, baka sakali magkita-kita ho tayo. Maganda yan. Kain lang tayo sandali and then back to normal na naman kung kailangan. Alright. Tuloy-tuloy po tayo mga kabayan. Nakakalungkot po ito na malagay po sa kamay ng iisang tao lamang ang Malampaya operation. Can you imagine that? 90% to only one person. Bakit po pinabayaan ng Department of Energy ni Mr. Cusi na mangyari po ito? Nakalulungkot ito sinabi ng Philippine Bar Association. We can repeat this all over again, mga kababayan, para maintindihan po natin ang kahalagahan po ng Malampaya. Sinusubukan ko na po sanang ungkatin ito ng mga nakaraan pa mga araw. Kanya nga lang, hindi ko pa mapagtagpi-tagpi kung ano po yung mga sasabihin natin. Pero ngayon po, napakaliwanag Nagsalita po kasi ang Philippine Bar Association. And when they said, Malampaya is a crown jewel of the country's energy infrastructure,
Naintindihan ko na. Oh? But it ended up in the hands of an entity that is not technically or financially sound, is beyond negligent. It is criminal. Lalo kong naintindihan ang kahalagahan po ng malampayan. That is why I call upon the Philippine Senate. Ano man po ang pinagkakabalahan po ninyo. Alam ko po mahalaga sa inyo ang Pharmally. Nauna po ninyong nabuksan po kasi yan. Isunod na po kaagad ninyo itong Malampaya case sapagkat this means a lot to the Filipino people. Power, energy po ang nakasalalay dito. All right. 10 deadliest epidemics in history. 1. Asian flu pandemic of 1957. 2. World War typhus epidemic year 1918 to 1922. 3rd, cholera pandemic 1852-1860. 4th, Kokolitsli, the Great Pestilence. Year 1346-1343. Ayan. Aha. 1545, 1576, 78. Antonin Plague. Plague of Galen. Year 165 to 180 AD. Talagang sinauna na ho ito. Plague of Justinian. First plague pandemic year 541 to 542 AD. 7th, third plague pandemic, 1855-1959. Malapit na ito. 1918, flu pandemic, Spanish flu. Ito po yung sinasabi ni Ma'am Eve Ramos kanina, year 1918 to 1920. Then, the Black Death year, 1346, 1353, and then, number 10, the COVID-19. Ayan. So ito po yung mga nakalipas na mga pandemiko. At least, nalaman po natin na merong iba't ibang uri ng pandemiko sa buong mundo. Pero sa kabila ng mabibigat na karanasan na ito, buhay pa ang mga nilalang ng Diyos. Tama? Kasi, gumagawa rin po sila ng paraan para maligtas ang kanilang mga sarili. At yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. There are ways na kasi pagka hindi naman po talaga nababawasan ang tao sa mundo, baka mag-overflow tayo. May natural causes, may mga pamamaraan din po siguro ng tao at ng ating Panginoong Diyos para kasyang-kasya lamang po ang tao sa mundo. Ang totoo niyan, meron pong ginagawa ng Amerika ngayon, naghahanap po sila ng ibang mga human beings outside of planet Earth. Baka meron pong nakatira sa Mars, may nakatira po sa Venus, may nakatira sa Jupiter. Naghahanap na po sila ng mga kamukha ni Tata Ben Paipon. May mahahanap po kaya? Ewan ko lamang mga kababayan. Hindi ko alam kung meron po tayong meron sila makikita. Chincha Buste, yang malampayan na yan ay kayang-kaya po na ma-acquire ng government natin, di ba?
para saan, para sana subsidize po ang ating consumption. Tama po ba ang naisip ko, Sir Ben? Alam po ninyo, yun ang sinasabi po natin, bilhin muli ng ating gobyerno yung Petron. Petron. Yung refinery ipinagbili po yan eh. At the height of the yung gas problem nung mga nakalipas na mga panahon, ngayon pwede na natin bilhin sana yan para meron tayong buffer. Okay? Ganyan din po yung Malampaya. Yan ang iniisip po natin ngayon. Kaya gusto natin pa-imbestigahan, Chincha Busti, please. Ito. Isipin ho ninyo. Magloko si Dennis Uy. Tarantaduhin po niya ang Malampaya. Sino po ang mapiperwisyo? Buong Pilipinas mga kababayan. How do we know na mabuting tao ito? In the end, pagka nakuha niya ang gusto niyang kapirahan sa Malampaya, you know how much Malampaya costs? In the long run, mga kababayan? Anak ng pating talaga. Bakit pinababayaan po ni Mr. Cusi? Bakit pinababayaan nito ni Mr. Duterte, mga kababayan? Ito ang mga higit nating kailangan ngayon para hindi po tayo parasitiko sa gas. Isipin mo ninyo, kung pag-aari ni Dennis yan, o kung sabihin niya, ang presyo ngayon ng gas, ganito kalaki, meron pa ba magagawa ang gobyerno natin? Tama ka dyan, Ma'am Cynthia Busti, Tama po ito. Ito po yung tamang dapat kaisipan ng ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Kaya hindi Personal itong kay Mr. Duterte, Mr. Cusi po. Napunta lamang po sa PDP laban. Hindi na alam kung anong gagawin O anong nangyari po sa PDP laban ngayon? O hindi po ba? Wala na. Ba't hindi nyo ibalik sa mga Pimentel ang PDP laban? At ito si Cusi, ikulong na rin Pinabayaan po niya Malampaya na mapasakamay sa iisang katao lamang Malampaya, energy source natin sa buong Luzon. Nasa kamay po ng iisang tao. Jesus Christ. Alam po ba ninyo ang repercussions nito pagdating ng panahon? At alam po ba ng ating gobyerno kung magkaano ang kikitain po ni Mr. Uy kung magtatagal po siya na siyang namamahala sa Malampaya? How much reserve does Malampaya have for the next so many years? Isipin mo, sinong makikinabang dito? Di si Uy lang. Paano ang taong bayan? Si Uy lamang po at Pangulong Rodrigo Duterte, kaibigan niya ito Alangan naman na hindi niya talsikan ng benepisyo si Mr. President. Siya po, patron po niya So sila lamang po makikinabang dito. Paano naman po ang taong bayan Dapat po imbestigan na talaga ito mga kababayan. Imbestigan na po ito ng malaliman sapagkat hindi po tama ito. Hindi po ako nag-iisip ng masama sa aking kapwa po. Pero itong Malampaya po is for the Filipino people. It should not be for one only or two people only. Di ba? Gas ito Power, energy. Napakaselan po. Napakahalaga po na commodity ito. Paano na lamang kung magloko ang may-ari nito? Sa kanya po 90%. Paano? Anong gagawin po ng Pilipinas? Kung ipagbili sa in-check, mga kababayan, ipinagbili kay Xi Jinping, meron pa ba tayo magagawa? Private property po ni Dennis Uy, Odena Consortium po, mga kababayan. Ipagbibili kay Xi Jinping ang Malampaya operations. Meron pa bang magagawa ang Pilipinas? Mr. Cusi,
Can you explain that to the Filipino people? God. S-H-I-T ho, my friends. Sorry. Kalokohan na talaga ito ho. Kailangan po siguro, kailangan dito talaga imbestigahan po ng Senado at wag po sana sila matatakot ho. Kasi ito po ay para sa taong bayan. The Malampaya field is located 80 kilometers off the coast of Palawan Island. In August 1998, Shell Philippines Exploration BV awarded Room and Route for a $432 million design, procurement, fabrication, installation, and commissioning contract. Tama po. And then all of a sudden, ipinagbili po ng Shell ang lahat ng kanyang shares dito sa Odena Consortium ni Dennis Uy without objection from the Department of Energy. Nasa kamay na po ni Dennis Uy ang 90% of Malampaya. Kung ipagbili ho ni Dennis Uy ngayon kay Xi Jinping, itong gas reserves po natin, meron pa ba tayong magagawa? Mr. President, can you tell us what is your plan here? Wala na siguro kasi nakikinabang ka na dito eh. Eve M. Ramos is watching. Magandang gabi po. Tama po ang naisip po ninyo, Ma'am Cynthia. Nakalulungkot po ito ng mga pangyayari. Sana ho, mabawi po natin ang Malampaya ho, kasi ito po ang kailangan ho natin. Ipinagbili ho, ipinamigay ng ating gobyerno. Ito, grabe naman po sa inchik pa ho, mga kababayan. Bakit? Bakit? Mr. Cusi, sir, bakit po? Ay, naku talaga. Anyway, iwanan natin muna yan. Bukas siguro, balikan nun natin if we can have, let us have more research on this. Nakalulungkot po na ito ang ginagawa po nila sa ating bansa. Wala sa atin ang Petron. Wala na sa atin ang Malampaya. Panginoon ko po. Saan tayo pupulutin dito? Kahit na naman po gawin na natin pagbabago ho eh. Ginagago naman po tayo ng ating mga government officials. Sabi nga po ng Philippine Bar Association, this is criminal. Criminal na ho ito, mga kababayan. I hope the Philippine Bar Association will take this a little bit deeper ho. At hukayin po ng hukayin. At sila na po ang magsampa ng kaso ho dito sa ombudsman para makulong itong si Mr. Usi for doing nothing. For doing nothing to defend the needs of the Filipino people as Secretary of the Department of Energy. Hayop talaga, mga kababayan ko. Hayop pa nitong nangyayari po sa ating bansa. I repeat Petron, nawala po sa atin. Malampaya, nawala na po sa atin. Hindi tayo makapaghukay sa West Philippine Sea. Bakit? Binubuli tayo ng China. Kanila na lahat eh. Courtesy of Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Ito po ba ang tatangkilikin pa po natin? Itong darating na halalan. Kahit sino pa ang kanyang ilagay, mga kababayan. The Filipinos will be in hell kung ito po ang bibigyan pa po natin ng pagkakataon. Huwag po sana, mga kababayan. Tama na ho. Sobra ng pahirap ito. Ginawa nila sa atin. Alam po ninyo,
natutuwa po ako kay Mr. Bongo dahil hindi po niya itinago ang kanyang damdamin. Ang sabi po niya, ang isip ko po hanggang Vice President lamang po ako Pero hindi ko alam kung bakit ako nalagay ho dito sa posisyon na pampangulo na ho ako. Hindi ko maintindihan ito. Hindi ko po maisip kung bakit. Ang tanong, was he forced into this? Who forced him to become the President of the Republic of the Philippines? Samantalang alam na alam ni Mr. Bongo, na wala siyang kapanapanalo at hindi pa po siya handa para sa pampanguluhan. So who forced him there? Sino po ang nag-isip na gaguhin si Mr. Go? Bueno, Mr. Go started with the PDP laban. Alam naman po ninyo, inilaban ho ng PDP laban yan. Yan po ang kanilang manok for president. Bongo for president. Duterte for vice president. Yan ang una nila mabuti na lamang po umatras po si Mr. Go. Pero hindi po nakaiwas. Meron pang isang partido reserbado ho ng administrasyon. Ito yung PDDS, President Duterte Death Squad. Hindi po. Ang ibig sabihin ng PDDS as a political party, federalismo ng dakilang, ng dugong dakilang samahan. Nako, what a way of saying PDDS, President Duterte Death Squad. Ano pa nga ba ho ito mga kababayan? PDDS, DDS lang Duterte Death Squad. Yan ang ibig sabihin. Wala pa bang nakipag-isip po na ma-associate po yung political party ng mga belika sa PDDS, President Duterte Death Squad. At ito ang ginamit nila na maging Pangulo ang president si Mr. Bongo. Oh my goodness po, mga kababayan. No wonder Mr. Go has withdrawn his candidacy. And all he has to do is to go directly and personally to the COMELEC para i-withdraw ang kanyang candidacy. The question now is, what is the plan of Mr. Duterte this time? Will he embrace yung gumagamit ng cocaine na presidential candidate? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Is this the ultimate plan of the Duterte administration? Itinago lamang po nila sa mga, ay nako talagang, yun pala ho ang gusto ng Duterte si Bongbong pala ang kanyang for president at saka si Sara ang kanyang vice president at siya naman po ay magiging senador. Abangan ho ninyo mga kababayan kasi meron pang panahon bago bang ang kampanyahan talaga Abangan ho ninyo sapagkat may mga balibalita na Bongo could be disqualified, no? Pero ngayon, paano i-disqualify ni Duterte ngayon ito? Wala na ho siyang presidente. No? Wala na ho siyang pampresidente. Kung hindi si Bongbong. Maliban lang ho, mga kababayan. Charlie, where are you? Baga humugot si Mr. Duterte sa mga opposition candidates at yan po ang pero wala na ho Hindi na po pwede ho ito. Hindi. Pwede naman kasi, hindi naman substitution po Yung bang i-endorse na lamang po ni Pangulong Duterte ang kandidatura ho ni so and so. Hindi po si BBM ang itatakbo, hindi po si Junior ang dadalhin ni Duterte. Pero alam po ninyo ho mga kababayan,
any candidate that is going to be recommended by Mr. Duterte is a kiss of death. Is a kiss of death. Kanya, Mr. Kais ko, wag mo nang hangarin pa na Nako, ikaw ang nonombrahan ng Pangulong Duterte bilang presidente. Gusto mo bang ganon? You want the kiss of death? Oh? Jesus Christ, really? Talaga naman, hindi ko rin maintindihan. Wala talaga. Desperado rin po si Mr. Kais ko. Yata mga kababayan. I read it kanina. Hindi naman daw niya hinihingi, pero ikaw yan ang gusto nila. Maraming salamat. Ano nang ibig sabihin mo nun? He really wants the blessing of the president now that Mr. Go is no longer available for the presidency. Siguro nga, alam ni Kais ko na hindi po matanggap ni Pangulong Duterte itong si BBM, si Junior, ha? Si Marcos Junior, hindi ba yata matanggap ni Mr. Duterte ho? Pero ano sa tingin ho ninyo mga kababayan ko? Ano ba ang magiging ending ng political drama na ito? It started with Mr. Bongo. Si Bongo ngayon nag-withdraw. Pagkatapos, Sara Duterte was perceived to be the winner. Yung bang talagang ilalagay nila to protect the president. For president sana si Sara. Pero hindi po nangyari ho. Umayaw si Inday Sara at naging vice president. Then all of a sudden, BBM, Junior Dal, na ang pamilya ay puro talagang ill-gotten wealth ang lumalabas sa mga desisyon ng korte mo natin, ito po ang inilagay ho. Katandem po ni Inday Sara. Bakit naman po kaya si Inday Sara pumayag na ang katandem po niya anak magnanakaw? Bakit po kaya ho mga kababayan? Hindi ko rin maintindihan talaga ito. Very deep. Pero para sa akin para sa mga kapwa natin mga Pilipino, nagbabahal po ng ating inang bayan. Iisa lamang naman po ang posisyon na po natin dito. Yung mga nababanggit natin, mga Duterte pa. Ayan po ang mga tulak ng mga politiko. Yung bang gusto po ng mga politiko. Ito, di ba, nagsanib na po. Yung mga dati ng mga plunderer, nakulong, nagsama-sama na nila para itaguyod ang kandidatura ni BBM. Mga kababayan. Yan po ang mga politiko. Tinataguyod ng mga politiko itong kandidatong ito. Dito naman sa kabila, sila Ma'am Leni Robredo, ito ang taong bayan ang nagtutulak po sa kanila. Kasi nakikita po nila kagandahang loob, kabutihan po sa paglilingkod bayan, at yung competence to do service to the Filipino people. Yan po ang Leni Robredo side. Taong bayan po ang nagtutulak po sa kanila para sa presidency, sa pampanguluhan. Sana po pagtibayin po natin ito sa halip na ang gusto ng mga politiko ang muling mamamayan. Otherwise po, kawawa po ang susunod na salin lahi po. Ay, nako talaga. Ano ito? Okay. Si Mel Rodelio Militante, meron pong comment dito. The processed gas is compressed and exported through a 504 kilometer pipeline to the Batangas onshore facility at Luzon Island. Kung meron ng pipeline yan Tama po yan. Ang pina-question natin dito bakit pumayag ang Department of Energy na mapasakamay po ng iisang tao ang pipeline na ito, ang gas operation na ito, which is very vital to the needs of the Filipino people. Bakit in the hands
of one who is not technically and financially sound. It is not only negligent, it is criminal. Sabi nga po ng Philippine Bar Association. Dito po sa amin, tatabit, daming magnanakaw. Ilang beses na po ako ninakawan. Ninakawan ng halik. Ikaw ang ninanakawan ng halik, pero enjoy ka naman. Yan ang ninanakawan na enjoy. Oh? Pero yung taong bayan na ninanakawan ng pera, hindi po sila nag-enjoy. Nagdadalamhati po sila. Lalo na ho ngayon. Ninanakawan na sila. Pagkatapos, matatalo pa. Nako, Panginoon ko po, doble kalungkutan ho yan. Sana huwag na mangyari po ito, mga kababayan ko. Please. Please lamang ho. Junior Dal, ang Plan X, ang susunod na gagawin kung sino ang mananalo sa eleksyon, maraming magugulat dyan. Yan ang hindi natin alam ngayon, Junior Dal. Ano yung Plan X ni Digong? So, suportahan po ba niya talaga si BBM? What do you think? Walang isang salita ho si Digong talaga. Sa totoo lamang ho, mga kababayan. Sinisiraan niya kuno si BBM, pero in the end, sila pala ay magkasangga. Nakakatawa nga ho, mga kababayan. Pero, what will this bring to the Filipino people, mga kababayan? Duterte, Marcos, tandem, patay. Hindi kaya kakalas yang si Sara kay Bongbong at papunta sa partido ng tatay niya? Ay hindi po. Palagay ko, hindi po nagkakasundo itong tatay at saka yung anak. May sarili po silang issues sa kanilang dalawa. Otherwise, nung araw pa yan, dapat po, naging presidente na po si Sara dapat. Kasi bumigay naman si tatay, di ba? Hindi naman po naging vice president. At alam ni Sara yan. Niloloko nila ang taong bayan, mga kababayan. What is real now is that tandem po ni Marcos at ni Duterte itong namamayani ho dito ngayon, mga kababayan. And wala na magawa ito si Mr. Duterte kung pumanig po sa tandem na yan. So what happens mga kababayan? Meron pong tandem po ni Mr. BBM at Mr. Duterte. And who are these leaders, mga kababayan? In the history of the Philippines, Duterte ang nagpalaganap po ng corruption po dito sa Pilipinas. Hindi po sinawata. Namayani po ang corruption. O panahon ni Marcos, alam naman po ninyo, dokumentado na ho yan. Puro nakawan ho. So these are the political leaders supported by political groups of same characters po, mga kababayan. Will you allow this to rule the country again? Kayo na po ang bahala po sana, mga kababayan. Kayo na po ang humusga. Ipagdasal po natin ang ating bayan, mga kababayan. Nakakalungkot po ito pagka nagkamali tayo muli. Dionisio Porras, hindi kaya kakalas yang si Sara kay Bongbong at pumunta sa partido ng tatay niya? Nobody can say, pero Sara at saka si Digong, yung tatay, may issue din po itong dalawang ito. It's worth watching, mga babayan. Ito po ay, I don't know if planado ho nila ito o kaya talagang tadhana na po ang nagtutulak na mawasak po itong mga kalokohan na ito ng Duterte at mga Marcos. I hope this is tadhana po, mga kababayan, na wawasakin ang anumang masamang intensyon para sa Pilipinas. Sana po ito po ang mangyari, ipagdasal po natin
sa ating Panginoong Diyos. Okay? Bueno, teka, kahit naman anong partido ang kinaaniban ng isang kandidato, baliwala yan. Wala naman pakinabang ang taong bayan sa mga partido politikal. Pakinabang lang ng mga politiko yan. Ang magpapanalo sa isang kandidato ay di partido kundi ang boto ng taong bayan. Ayan. Sundin po natin ito kay Mel. Oh. We are the force. We are the power. Ho. Tayong bayan, taong bayan po ang may kapangyarihan sa halalan. Hindi po yung mga partido. Kanya ho. Huwag nating ipagbibili ang kapangyarihan na yan. Alex Torres, alam ni Digong malakas si BBM. Kaya dapat lumaban. Kaya nag-quit si Go para siguradong manalo si BBM. Tapos ipapa-disqualify niya si BBM dahil gumugulong ang kaso ni BBM. Pag nanalo si Sara bilang vice, siya ang uupo bilang Pangulo. Paano ho kung makasumpa na si BBM, nanalo na? Mahirap nang matanggal yan. Dapat ho, ngayon pa lamang, disqualify mo na. Di ba? I-disqualify na. Kanya nga lang, wala naman pong ulo ngayon. Paano kung si Leni Robredo manalo? Oh, ayan. May problema ho si Digong. He will have no recourse, pero to embrace BBM and allow her daughter, si Sara, to be the vice president. Pero sa akin nga po mga kababayan, pagka ginawa ni Digong ito, it will be a kiss of death para kay BBM at kay Sara Duterte. I do not know, but that is how I look at it now. There will be changes pa siguro in the near future. Abangan natin. Patuloy po na mag-oobserba ang ating Your Honor Please with your help, of course. Okay? Lilian Gabriel, tatabin, ayaw ko na pong mag-comment. Kaya puro prayers na lang po ako. Mas strong ang maitataimtim na dasal. Tama ka dyan, Ma'am Lilian. Mel, adik por ahora, Senyor Ben, nos vemos mañana until tomorrow. Okay, thank you very much sa inyong lahat na sumuporta po dito sa ating Your Honor Please tonight. Maraming salamat po sa mga nagpartisipa sa ating programa. Until tomorrow, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ben Pipon here. So thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.